Eleksyon na naman. Bawat boto, bawat desisyon ay makaaapekto sa kinabukasan ng bansa. Kaya hindi dapat magkamali sa iluluklok sa pamahalaan. Ang bawat boto dapat tama. Ngayong eleksyon, dapat tama ang paraan ng pangangampanya ng lahat ng kandidato. Hindi lang dapat makatotohanan, dapat din makakalikasan. Nakatutok si Alfie Tulagan ng GMA Dagupan. Kaliwat kanan na ang paglabag sa panuntunan ng Commission on Elections at Environment Office na naitala sa pag-arangkada ng kampanya ng mga lokal na kandidato. Kabilang ang pagkakabit at pagdikit ng mga campaign material sa mga ipinagbabawal na lugar. Pati ang mga puno, hindi pinalagpas. Ipinako rito ang mga mukha ng mga kandidato. Sa daan patungo sa Baler, ang kabisera ng Aurora. Kaliwat kanan, maliit at malaking puno ay hindi sinasanto. Ang punong nara na nag-iisa at matatag na nakatayo sa harap ng isang ospital sa Baler, tila lumuha at lumabas ang kulay pulang katas ng pakuan at ilagay ang poster na isang party list. Kasama ang mga puno sa mga ipinagbabawal na lugar ng COMELEC na kabitan ng campaign poster. Pero sa lahat ng mga lugar na pinagpakuan, ang mga puno ang may pangmatagalang epekto. Dapat ay i-spare nila, wag nilang ipako doon sa mga trees, wag nilang ikabit dahil pangit na tignan. And at the same time, pagka napakuan yan ay magiging host sa mga infection. Bukod sa kakapitan ng sakit ng mga puno, posible pang ikamatay nila. Ayon sa COMELEC, ang sino mang mapatunayang lumabag sa COMELEC resolution na ito, papatawan ng 1 hanggang 6 na taong pagkabilanggo, disqualified sa paghawak ng isang pampublikong posisyon at hindi na makaboboto kailanman. Pagmulta hindi na di bababa sa 10,000 piso naman ang partidong lalabag nito. Ang election offense carries with it the penalty from 1 year to 6 years yan. Tapos meron pa accessory penalty yan na perpetual disqualification to run for any public office. Bukod sa COMELEC ban, may ordinansa ang sangguniang palalawigan ng Pangasinan kaugnay sa pagkakabit ng anumang mga karatula sa mga puno at paligid ng Pangasinan. Di lang ito tuwing eleksyon. Batay sa ordinansa, papatawan ng kaukulang multa ang sinumang lumabag dito. 1,000 sa unang opensa, 2,000 sa pangalawa at 5,000 sa pangatlong beses na paglabag. Gayunpaman, talamak pa rin ang paglabag sa batas. Kaya ang payo ng mga environment official, maging mapanuri rin sa mga kandidato. Kung ngayon pa lang hindi na pinapahalagan ang mga puno, paano pa nila papahalagahan ang kalikasan? Alfie Tulagan, Nakatutok, 24 Oras.